Nasa bansa na ang mga miyembro ng International Decommissioning Body para beripikahin ang iti-turnover na armas ng MILF. Nakatakdang ibigay ng mahigit 100 miyembro ng MILF ang kanilang mga armas kapalit ng programang pangkabuhayan ng gobyerno. Balita hatid ni Joseph Moro. Isandaan at 45 miyembro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces, ang armadong grupo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, ang nakatakdang i-decommission sa mga susunod na araw. Ito ang sabi ni MILF Chief Negotiator Mohager Iqbal sa GMA News. Sa ceremonial decommissioning kasabay ng 145 nila mga miyembro, iti-turnover din ng MILF ang 75 mga malalakas itong armas. Ang decommissioning ay ang hindi na paggamit ng armas ng MILF. Kapalit nito ang mga socio-economic program para sa mga rebeldeng babalik sa normal na buhay. Nasa bansa na ang mga miyembro ng International Decommissioning Body o IDB para beripikahin ang ibibigay na armas ng MILF at mga miyembro nito. It is symbolism, and symbolism is a powerful message. The MILF will comply with the obligation on the basis of agreements. And I hope on the part of government, they would also comply. Sabi ni Iqbal, wala pang betsa pero napagkasunduan na ng gobyerno at MILF kung saan ilalagak ang mga armas. Ang IDB at hindi ang gobyerno ang magsesecure ng mga ito. Pero ilan ang miyembro ng armed group ng MILF at ilan ang hawak nilang armas. Sabi ni Peace Advisor Secretary Ging Deles, si MILF Chairman Alhaj Murad ang personal na nagsabi ng bilang kay Pangulong Noynoy Aquino sa kasagsagan ng negosasyon sa grupo. Ang decommissioning ay nakasaad sa napagkasundang Normalization Annex sa pagitan ng MILF at ng gobyerno. Sabi ni Iqbal, gagawin nila ito kahit pa nakabinbin pa rin sa Kongreso ang kontrobersyal na Bangsamoro Basic Law. It is an antidote to secession. Ipinagtanggol naman ni Christian Monsoris sa mga nagbalangkas sa 1987 Constitution ang BBL na isinumite ng Palasyo at ng Bangsamoro Transition Commission o BTC. Kung may mga agam-agam daw silang probisyon ng BBL dahil labag ito sa konstitusyon, bakit daw hindi na lamang ipaubaya sa Korte Suprema ang pagdedesisyon dito? Pinagdedepetahan pa rin sa Kamara ang BBL samantalang nasa komite naman ang bersyon nito ng Senado. By deleting it, it deprives the Supreme Court of its proper role in the system of checks and balances and separation of powers. It cannot legislate. It cannot bring back into the law what the Congress has deleted. Joseph Morong, GMA News.